The Department of Health and the Manila Health Department launched a month-long vaccination drive for polio. Simula raw kasi ng magkapandemya, dumami ang mga batang hindi na bakunahan. To get more information about this, we have mobile journalist Merimon Reyes. Hi Angela. Ngayon nga yung unang araw nito o month-long na Chikiting Ligtas. Ito yung nationwide na libreng pagbabakuna laban sa polio nga na DOH in coordination sa mga local health departments. At yun nga nabanggit nyo na rin kanina na dahil nga nagkaroon ng pandemic, na-compromise ang face-to-face engagements at nag-shift nga yung priorities natin pagdating sa healthcare. So may mga bakuna, may mga nakaligtaan o nalaktawan na bakuna ang mga bata. Lalo-lalo ngayon na may mga lumalabas na sakit na prone sila. At dagdag protection ito, doon nga sa pertussis, sa measles, saka sa flu at iba pang mga sakit. At habang yung duration nito ang pagpapabakuna, meron silang modified post or yung simultaneous na vaccination activities. So halimbawa, ngayon, meron dito sa health center, pupunta rin yung iba sa mga daycares, sa local daycares. At kapag hindi naman pa naabutan pa yung population natin na target, magkakaroon din ng house to house kasi nga baka yung mga magulang o yung guardians ka ng mga batang ito ay busy o hindi po makakapunta dito. Nako. Merimon, Mukhang pakiayos natin yung signal. Oo, kailangan ng bakuna signal. Merimon? Oo, sige. Paayos muna natin yung signal para mas maganda yung pagsabi ng balita ni Merimon sa atin. Kasi it's very important na malaman natin kung ano yung mga kumbaga proseso, 'di ba, nung pagpapabakuna Sino diyan actually sa pwede Maynila. magpapa-avail nito? Oo. And lahat ba ng barangay center may specific, 'di ba? Yes. Pero it's good to know that they're doing this kasi nga, 'di ba nabanggit nga ni Asik Domingo ng DOH before sa atin na medyo natigil nga yung mga house to house ng local LGUs Yes. sa mga kababayan natin during the pandemic. That's why we've seen several cases arising from yung mga different what you call this, mga diseases. Like ito nga yung pertussis, tapos ngayon, let's see kung meron ba din rise ng cases sa polio in different areas in our country. Ready na ba si Merimon? Merimon? Go! Merimon! Tuloy mo yan. Hello Angelo. Perfect. Pasensya na, medyo ano lang dito yung signal natin. Pero yun nga, habang yung duration nitong month-long na pagpapabakuna, meron silang simultaneous activities yung sa immunization and vaccination. Tawag nga nila dito yung hindi fixed yung post nila. So for example, dito ngayon sa health center, may mga binabakunahan na ng mga bata. Pero yung mga iba rin na nurses natin dito, pupunta rin sa mga local daycares. At pag hindi naman nila naabot yung mga bata na hinahabol ngayon, pwede rin silang mag-house to house kasi nga baka yung mga magulang, yung guardians nila, busy, hindi na makapunta dito sa pasilidad. Pero yung vaccines natin ng polio ngayon ay drops lang, hindi siya muna ngayon yung ini-inject. At yun nga, ang target nila, depende ito sa population at saka yung sa index ng datos na sakop nga ng mga barangay ng mga local health departments. Pero ayon nga sa Department of Health, sana raw ay 90% hanggang sa 100% ng mga nalaktawan na population na hindi nababakunahan or yung mga first time na babakunahan pa lang ng mga bata ay mabigyan nga ng proper doses nito. So ito, magsisimula sila mga bandang alas 7 ng umaga, alas 8 at natatapos ito kapag halimbawa ngayong araw na to naubos yung doses na meron sila dito, tapos sunod-sunod na araw na lang ulit kasabay nga ng simultaneous vaccination activities. At as of now, nasa 70 na yung mga batang nababakunahan at sana nga araw ay mas marami pa at makuha nila ang target nila. Balik sa inyo. Merimon, tanong ko lang itong polio vaccination drive, meron ba tayong mga naitatalang cases ngayon dyan sa Maynila? That's why, kasi parang puspusan nga ang DOH sa vaccination ng mga bata. Yes, dito sa Maynila, wala tayong nakuhang datos kung mayroon silang cases. Pero yung nakita natin, merong naitala na 8 polio case sa bansa. Yun yung huli natin nakita nga base sa Department of Health. Kaya sabi nga nila, bago pa raw lumala o bago raw magbalik ang cases ng polio dito, sana nga raw ay maiwasan na at maging stable daw yung immunization ng mga bata dito. Angela. Linawin lang natin para dun sa mga nanonood sa atin. Ilang taon na mga bata yung pwedeng pumunta dyan para sa polio vaccination? Yes, para dun sa catch-up routine immunization,
mga bata na 6 weeks hanggang 23 months yung pasok dito. Samantalang para naman dun sa supplemental doses natin or immunization, 24 months to 59 months naman, o yung mga bago mag 5 years. Balik sa inyo. Marymon, madami kasi ngayon mga magulang na medyo takot sa pagbabakuna dahil nagsimula to ng pandemya, no? Ano yung mga campaign meron ngayon ang DOH or yung LGU para man lang bumalik ang confidence sa mga magulang na ipabakuna ang mga anak nila? Yes, kasabay nga nito, mayroon naman daw silang pre-consultation lagi bago, lalong-lalo na para doon sa mga bago dating okay. dito, yung mga first time na babakunahan ng mga bata dahil nga hindi maiiwasan yung takot ng mga magulang. Kasabay nito, yung guarantee nila na dahil may proper consultation at documentation, magkakaroon ng feedback. Pwedeng bumalik yung mga magulang sa local health centers at kung sakali naman daw na magkaroon ng concerns o conflicts tungkol nga doon sa doses, sa medication na kakailanganin ng bata, nire-refer naman daw nila ito agad sa pinakamalapit na medical facility na pwede nilang mapuntahan. Okay. Ayun, sige. Ulit lang hanggang kailan ito gagawin? From what time until what time? Yes, 1 month ito. So from April 15 to May 15. And pwede naman magsisimula na rin daw sila by 7 o'clock, 8 o'clock a.m. hanggang sa maubos yung doses kada araw. At yun nga siguro baka nawalan ako ng signal kanina. Oo. Para dun sa routine or catch-up immunization, 6 weeks hanggang 23 months old yung pasok dito. Okay. Pero para naman doon sa supplemental immunization natin, 24 months to 59 months, yung mga bago mag 5 years old. Oo. And tinanong nga rin natin, paano yung mga lumagpas doon sa 5 years old, anong mga doses ang kakailanganin dito, babalikan daw nila tayo para mas specified yung information tungkol dito. Kaya raw magkakaroon lagi ng consultation tungkol nga sa mga nalaktawan na bakuna ng mga bata. Balik sa inyo. Alright. Sige, maraming salamat sa iyo, mobile journalist Marymon Reyes.